Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So, Taurus, this reading is for the month of June. Love reading for Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Taurus, if hindi kayo naka-resonate at all, then this reading is not for you. So, I'm going to pull an oracle card, a situation oracle card for your situation and your person situation. And titignan natin mamaya kung ano yung mga pwedeng mangyari for this month of June based sa story na nakita natin ngayon. Okay? So, let's pull an oracle card for your situation. Oh! Nakuha to ni Aries. Magnetic. Unexplainable pull, can't resist. This is on your part. So, your person, settlement, agreement, compromise. So, let's see. Parang feeling ko, you can check that Aries reading. Baka you might have an Aries placements. So, baka maka-resonate kayo doon. If meron kayong Aries placements. But dito kasi parang yung person mo is meron siyang gustong might be agree with you. Parang semi lang din naman siya doon sa Aries. Dito lang sa situation ha. Sa oracle card lang, not actually the reading. Hindi pa natin alam. Pero doon kasi kay Aries, parang meron siyang proposal, commitment proposal or something like that. Parang semi lang siya dito with the settlement, agreement, compromise. So, and you on your part is like, you can't resist. May magnetic connection na nagpo-pull sa'yo, might be towards this person to accept this offer kasi parang agreement din to eh. So, baka meron siyang gustong sabihin sa'yo na dapat ma-agree ninyo pareho, settlement, ganyan. And, let's see the story. Ano nangyayari ngayon? What is happening right now? Nagtatalo kayo nitong person na to. Actually, nasa point nga sana kayo na may maganda sana kayong pagsasama dalawa eh. Parang meron sana kayong like complete commitment, happy, could be happy family, some of you. Pag sa relationship naman to is really real love, complete love, parang wala kang masabi sa relationship ninyo. Meron nagkaroon talaga kayo ng ganitong situation talaga. Until sa nagkaroon kayo ng problem, mabigat na problema. Nagkaroon kayo ng mabigat na problema ang dalawa. So, nagtatalo kasi kayo dito and feeling ko meron isa sa inyo dito ang pagod na. Napagod na sa sitwasyon, napagod na sa mga nangyayari. But you're still talking. I think you're still together. Kayo pa rin ito. Pero dahan-dahan na kasi kayong nawawasak dalawa. Parang dahan-dahan parang papunta na sa hiwalayan to. Parang ganun. So, mabigat na yung mga pinagdadaanan. Baka one of you, whether you or your person is like parang nagpapasa na ng burden ng relationship na to. Parang nakakapagod na yung away. But then, since nandito yung oracle card mo na magnetic, unexplainable, hindi ko ma-explain bakit hindi ako maalis-alis sa relationship na to. Kahit pagod na, nandito pa din ako, nag-i-stay pa din ako. Dahil siguro din sa mga agreement ninyo, siguro yun. Sa settlement, compromise, or may mga kayo deal, or meron siguro kayong deal or no deal. Baka meron kayong mga promises, or baka may promise itong person na to sa'yo, and pinanghahawakan mo yun.
Or baka engaged na din talaga kayo, kaya may settlement na. Kaya at pinangahawakan mo at no matter what, hindi mo kayang bitawan to kasi nandito na kami sa point na ganito. So, let's see, bakit nangyayari to sa inyo? Itong pagtatalo na to, anong dahilan? Oh. Naiipit sa sitwasyon yung person mo. So, as a point na may nagawa siyang kasalanan. So, isa sa inyo dito ang hindi nakakatulog. I mean, not hindi nakakatulog, but then, parang ipit sa sitwasyon. Trap in a situation. So, ito na nga yun, dalawa. Trap in a situation man to. May mga ginagawa yung person mo na hindi okay sa relationship ninyo. And I think may clarity to sa'yo. So, parang feeling ko, meron magkarelasyon kayong dalawa, may mga promises siya sa'yo, or sabihin natin na na-engage kayo, pero nalaman mo na may iba din pala siya. So, nasa point na parang either ex to. Ex na hindi pa siya naka-move on pala. Na akala niya naka-move on na siya and feeling ko nagkabalikan to silang dalawa. Dahil sa, siguro nung time na nangako siya sa'yo na ng marriage could be or any promises na pinanghawakan mo. Nung time na yun, hindi pa sila nagkabalikan. Pero siguro dumating talaga sa point na nagkatagpo sila ulit and na-realize niya na hindi pa pala siya naka-move on from that ex. Kasi matagal sila nagsama nito eh. Madami silang pinagdaanan nito. So, dito na siya sa point na nahirapan siya sa sitwasyon. Naipit siya ngayon. And nag-lie na siya sa'yo. So, may mga lies na and everything like that. At dumating na dahil na bakit ba kayo nagkaaway na? Bakit na nasa point na kayo na halos dahan-dahan na kayo nawawasak? Kasi nalalaman mo na to. So, hindi mo lang siya, siguro hindi ka lang niya binibitawan pa, kaya din hindi mo din siya mabibitaw-bitawan. Siguro, ayaw kanyang mawala. Dahil na din siguro, itong pinabalikan niya, itong merong siyang again connection with an ex, hindi din siya sure kung magkakabalikan ba silang dalawa. So, ayaw ka pa niyang bitawan. Siguro feeling ko tinago niya to sa'yo eh, pero nalaman mo. So, yun na parang nagkaayos sila, mga ganong mga bagay na nakipag-usap siya dito. So, ngayon, parang hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin niya. Pero, on your part, since nagtatalo na kayong dalawa, and nagiging cold na yung connection ninyo, parang gusto mo nang umiwas na lang. Pero, hindi mo kaya. Kasi nga may magnetic connection that is pulling you back to this person. But you're still together. I mean, mayroon pa kayong relationship, hindi pa kayo naghiwalay. Almost there pa lang talaga. So, ano ba yung nararamdaman ng person na to towards you? Nararamdaman ng person na to towards you, Taurus. Happy naman talaga siya sa iyo eh. Alam mo yung ayaw ka niya bitawan, kaya din siguro nahirapan ka. Siguro naguguluhan ka na ngayon kung bibitaw ka ba or not dahil hindi din pa siya bumibitaw sa iyo. So, as a point na on and off na yung yung communication ninyong dalawa, meron siyang feeling, parang nagkakaroon siya dito ng mga ideas about your relationship. And as a point lang talaga na gusto niya naman, meron siyang feeling talaga na gusto niya mag-offer sa'yo ng new beginning na magseryoso na. And I think gusto niyang gawin yun. Gusto niyang ipagpatuloy talaga yun. As a point lang na nung siguro na I don't know kung nagkita ba sila,
nagkausap ba sila balik ng ex niya. Siguro naguluhan lang talaga siya. Kasi I think nasa point pa siya of healing. And nung nagka-ano sila ulit, parang dumating sa point na siguro na-miss niya kasi madami silang pinagdaanan. Siguro naisip niya yung nakaraan nila. And parang meron siyang a bit changes of mood siguro sa relationship ninyo. Parang hindi naging masaya yung sa relationship ninyo because of parang na-miss niya yung nakaraan niya. Pero doon na siya, parang nagbabothered na din siya eh. Nagkakaroon na sa kanya ng bakit ito yung nararamdaman ko? Okay naman ako kay Taurus, bakit ganito yung nararamdaman ko? Mga ganong mga bagay kasi parang nasa point siya dito ng hindi na siya nagiging, dumating siya sa point talaga na hindi siya naging masaya. And he is even disappointed sa ginagawa niya. Kasi parang sa kanya, this is a very challenging situation na na-miss niya yung nakaraan niya. Tapos nandyan ka sa buhay niya. So, kanino siya mag-focus? Anong gagawin niya? Parang ganun. So, yun yung nararamdaman niya talaga dito. Parang iniisip niya din siguro yung mga agreement ninyo, yung promises niya sa'yo. Sa totoo lang, gusto niya naman mangyari yun eh. Yun talaga yung nararamdaman niya. It's just that para sa kanya, nung nga, yun nga about sa ex niya, parang doon siya na naguluhan. So, ano yung nararamdaman mo para sa kanya? Nararamdaman mo para sa kanya. Ikaw yung hindi nakakatulog sa kakaisip about this, Taurus. Gusto mo na talagang umiwas eh. Gusto mo na to cut off this cycle, to have some changes in your life na din. Kasi nararamdaman mo na parang pinapaikot-ikot ka na lang. Parang pinaglalaruan ka na lang. Yun yung nararamdaman mo. Pero yun nga, dahil sa hindi mo ma-explain kung bakit hindi ka makakabitaw-bitaw. Dahil sa, isa na dyan, yung mahal mo talaga siya. And parang, yun nga, gusto mo din matupad yung mga deal ninyo, settlement ninyo. Or yung pangako na meron kayo sa isa't isa. Gusto mo talaga na matupad yung mga plano ninyo. So, gusto mo talaga yun. And you are hoping might be this person will be matured enough or responsible enough. Nagtuparin niya yun sa'yo. Because that is a wish fulfillment talaga for you. So, and I think kahit nagtatalo na kayo talaga dito, parang iniisip mo pa rin talaga na gusto mo itong lalaking ito or itong babaeng ito, gusto mo makasama habang buhay. Parang ganyan. So, ito yung nararamdaman mo. Halos hindi ka na nakakatulog sa gabi. Sobrang bothered ka na sa nangyayari. Hindi mo na alam kung anong desisyon ng gagawin mo. So, let's see kung ano yung pwedeng mangyari this month of June based sa situation na meron kayo ngayon. This month of June, Taurus. I think magpe-play innocent ka, Taurus. Taurus, feeling ko might be this month of June, may nakikita ko dito. Parang magpe-play innocent ka, na parang, kunwari, wala kang alam. Kunwari, hindi mo alam. I think you will going to try to see lang kung anong mag-work ba to or not. Na ako ba talaga yung pipiliin niya or hindi. Parang ganun. Pero makakaramdam ka kasi dito ng parang unfair, imbalance connection. Parang hindi tama yung ginagawa. Parang ganun. So, dahil nga sa past person na na-involve dito sa relationship ninyo. So, there is a possibility makakaramdam ka na talaga dito na para may tinatago na siya na hindi niya na sinasabi sa'yo. Kasi magtatanong ka dito, yung bang sabi ko nga, mag-play innocent ka.
Alam mo yung nangyayari. Pero kumbaga, hinuhuli mo lang siya. Magtatanong ka sa kanya ng ganito, ganyan. Pero seems like hindi kanya sasagutin ng tama. Or minsan babaliwalain niya yung tanong mo. Or minsan ini-ignore niya lang yun. So, kahit alam mo na yung truth dito, parang you just really want na galing sa kanya yung nangyari. So, dito ka masasaktan. And I think dito ka give up. Kasi, mas pipiliin mo na lang talaga dito na to choose yourself than to stay sa sitwasyon na ganito na para nangang pinaglalaruan ka na at pinagtataguan ka na natin niya. So, kasi feeling ko kasi lagi na kayo magtatalo nito eh. So, even if, mahal mo naman talaga tong person na to. Mahal mo tong person na to. Pero feeling ko tutuldukan mo to. Pero nakikita ko, pag tutuldukan mo to, parang hindi pa din siya papayag eh. Or either, siguro, sa temporarily, hindi kayo mag-uusap. Pero babalik pa din talaga siya sa'yo. Taurus, magpaparamdam pa rin talaga to siya sa'yo at makikipag-usap or makikipagbalikan, makikipag-ayos pa din talaga to siya sa'yo. And, the rest is history. And I think on your part dito, magde-depend ka talaga dito sa effort niya and sa pagsasabi niya ng totoo. And kasi may hope pa naman na tatanggapin mo pa siya in the future. But this month of June, there is a possibility ito yung mangyayari. Yung parang magpe-play innocent ka kahit alam mo na yung totoo. Tatanong-tanong ka lang para mahuli mo lang siya. Pero masasaktan ka na hindi siya magiging honest sa'yo. So, Taurus, you might be dealing with, okay, Gemini, Sagittarius, Leo, Aries, Aquarius, Virgo, okay, so you might have a Pisces in your chart, check your placement, or Capricorn in your chart, check your placements. So that is my reading for you, Taurus sign, love reading for the month of June. Thank you, my goodness.